O, bakit naman ang NBI ang nag-a-announce na may security threat ang Senate? At saka bakit naman si Senator Gatchalian ay nag-request sa NBI? Ano ba yan? Request to secure the Senate? Kasi meron namang Senate Sergeant at Arms. Although, well, dalawa na nga ang Sergeant at Arms ngayon. Yung Urig, tsaka yung in-appoint ni Sen Gatchalian. Bakit naman NBI? Di ba? Hindi ba dapat police? Di ba? Main function yan ng Office of the Sergeant at Arms. May mga PNP naman na assigned dyan sa Sergeant at Arms eh. Mahirap naman yung mamaya, isang faction lang pala. Yung grupo lang ni Senator Gatchalian ang i-secure nila. Kung totoo man na may security threat. Ang nakakatakot lang nito, mga kababayan, yung para bang nakakakaba? Para bang sinasabihan tayo ni Senator Gatchalian na may threat, may crisis. Instead na pakalmahin tayo mga tao na huwag kayong mag-alala, mariresolve din itong conflict na ito. In the meantime, yung mga sweldo ninyo ay tuloy naman, ganyan. Abay, instead nagkikreate pa siya ng anxiety. Lalo na dun sa mga empleyado. Kaya nakakatakot itong, ito? NBI control ng Senado? Worrisome. It's worrisome. Well, yung pagpasok po kasi nila doon, ang purpose ay hindi para umattend. Pero magkaroon po ng sila ng sarili nilang press conference. Pero babalikan po natin yung nangyari sa Senado noong May 13. Kaya yun po yung isa sa mga tungtungan natin para magkaroon po ng malinaw na threat assessment po. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa social media ang di umano'y balitang. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit tinatago at pilit ayaw di umanong ipalabas ng mga bayarang media sa palasyo, kamara at senado sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at nais mong manatiling updated sa mga maiinit na balitang politika, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ka mahuli sa bawat bagong video na aming inilalabas. At ito na nga mga kababayan. Ipinag-utos ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian Faction o yung group? Magkaroon ng calibration sa security protocol ng Senado. Nako. Sabi naman ni... Ang problema natin ngayon sa Senado, dalawa ang leadership. Ito nga, ito. Yun ang sabi. Ang sabi naman ni Senate President Alan Peter Cayetano, Yan, ang sabi niya. wait a minute. Ba? Kaping mainit. Kaping mainit. May matindi, Magkape muna tayo. Bakit ganun? Bakit ang impormasyong ito ay ipinaalam sa ilang senador pero hindi ipinaalam sa iba pang mga senador? Kung ito ay talagang delikado at Oo nga, kung may talaga may clear and present danger. Yun. Dapat alam ng lahat. Ayun. Pati empleyado, pati utility siguro, alam dapat yan. Yun ang kanyang punto. Ito pa ang kanyang punto, Jen. Ano to, Cayetano to ha? Cayetano, ang sabi niya, kanino ba galing ang impormasyong yan? Galing sa NBI? Nako. Ang NBI na noong nakaraang linggo lamang ay nandito at pinapapaligiran ng Senado at may mga armado. Yun na. Diyan ba tayo maniniwala sa partisan NBI na yan? Na ang sinasabi na ang totoong liderato na ngayon ng Senado ay nandun nga sa partido ni Gatchalian. daw. Yun daw kanilang kiniklaim. Ayun nga. Gatchalian Black. Ang sabi niya dito, mukhang mali po yan ata. Mukhang hindi naman, kailan pa naging lead agency ang NBI on matters of national intelligence and security? Oo nga naman. Ayun. At ba't tahimik dito ng AFP at ang PNP? Ang kanyang hinala dyan dito, ha? Nito, Alan Group to. Si Alan, ni Cayetano,
ang kanyang hinala ay para lang hindi magkaroon ng tuloy-tuloy na investigasyon sa flood control. Nako. Kasi nga naman, di ba, kung ila-lockdown mo yan, walang pwede pumasok. Ay, siyempre. Walang pwede, ibig sabihin, sarado. Eh, kasi ang plano yata this week, gaya ng sinabi ni Senador Marcoleta, ay magkakaroon yata ulit ng pagdinig ang Blue Ribbon dun sa Cayetano Group. Ayun. Oh, Kaya ang sabi niya dito, teka muna, the Filipino people are asking a sharper question. Oo nga. At a time when billions in flood control funds remain under scrutiny. Naku. Why does the national conversation keep shifting away from accountability? pilit daw talaga inilalayo, no? Nilalayo. Magiging issue nga naman, ano? Pagka ila-lockdown mo ang Senado, Oo. dahil sinabi ng NBI, wala nga namang hearing. Meron daw banta sa Senado at merong pang lockdown na magaganap. Naku po. At isa pang balita dyan, sa tingin ko may mga kinaugnayan ito mga to, ay yung bagong 14 na bagong mga Marines, mga ex-Marines o mga former Marines na dati ring security ni Zaldico na may mga ibubunyag pang mga pasabog. Nako. At dahil diyan, biglang nagkaroon ng threat. Hayop talaga. Remember, sabay na ibinulgar yan kagahapon, di ba? Sabay na ibinulgar yan nung isang araw na kung saan habang nasa Blue Ribbon sila, ay hindi pala Blue Ribbon, meeting na lang pala yun. Grabe, no, pabago-bago isip nila, no? Hindi natin maintindihan. Una, acting president, naging Senate president, naging acting president na naman. Ganon yung alam mo, pagka pabago-bago isip mo, before Blue Ribbon, naging meeting na, pag pabago-bago isip mo, may isa lang ibig sabihin nun, hindi ka sigurado. Tama, mali? Di ba? Pag pabago-bago yung mga sinasabi mo, yung mga desisyon ninyo, ibig lang sabihin po nun, hindi ka sigurado sa inyong mga pinaggagawa. At sabay nga nangyari yung consultation ko, no? Yung meeting na yon. Sabay noon, habang nagpapapress ko naman yung 18 Marines, kasama ho si Attorney Baligod at saka si Senator Robin Padilla. At doon ni-reveal nga yung 14 bagong witness na ilalabas na. Naku po. Sandali lang mga kababayan kasi baka mamaya yung iba dyan, bakit ba kasi inuunti-unti? Bakit di ba sabay-sabay? Tinanong po natin yan kay Attorney Baligod last time nung nating na-interview sa SMNI si Attorney Baligod. At ang sinabi nga po ni Attorney Baligod, kasi alam mo, when you are in court, kailangan po merong mga surprise, di ba? May mga strategy when mo ilalabas yung witness o di kaya yung information o isusurprise mo with the information para hindi makapaghanda yung kalaban sa mga itatanong, sa mga baka sabihin ng iba, hindi naman korte yan Oo, but it's still public court. Ngayon, mukhang ang ginagawa inayan mo na nila magsalita, dumaldal yung iba. Kasi nung dumadaldal na unti-unti yung iba na mga, ano ba tawag dito? BBM senators, lalo silang nalalaglag sa mga patibong ni Attorney Baligod at tsaka naman talaga nare-reveal kung ano talaga ang totoong nangyayari. Siyempre, deny ka ng deny, tas biglang yung pala kasama ka doon sa helicopter, di ba? Ngayon nagkakabukingan lalo, di ba? Bakit itong bago na naman itong 14? Kasi nga una-una marami sa kanilang hindi pa kumbinsido nung una. Sabi nga ni Attorney Baligod napakatagal bago nila makonbinse itong mga to. Dahil nga naman, bakit to? Kasi natatakot to sa kanilang mga buhay. Kitang-kita naman ho natin yung pangyayari, di ba?
talagang ngayon lahat ng kasamaan ay nag-unity. Nag-unite po ang mga demonyo sa lipunan, sa gobyerno, at talaga naman lahat kakasuhan. Kita nyo na lang ngayon itong mga 18 ex-soldiers ni Zaldico. Kaliwat kanan ng kaso. Ngayon nga lang may nakita ko, kinasuhan na naman sila. So talagang kailangan ika nga dahan-dahan lang. Sabihin lang, kailangan every movement it should be wise, di ba? Sabi nga be innocent as a dove but shrewd like a serpent. Di totoo yun. Kailangan nun. Kailangan hindi yung hahalabira yung banat mo. So inuunti. Yan ang dahilan kung bakit inuunti-unti. At kasabay nga nung sinabi yung may 14 na lalabas pa. Aba, merong bulungang naganap. Nakita niyo yung bulungan na yon? Nakita niyo yung bulungan na yon? Di ba, sino hindi yung nakakita ng bulungan na yon? Kitang-kita ng mga mata natin yung bulungan na yun May bulungan pong naganap na doon sa ayoko na. Hindi na nga pala hearing, consultation doon sa Blue Ribbon Kuno. Merong bulungang naganap. Ano yung bulungan na yon? Yun hindi natin alam kung ano yung bulungan na yon. Pero may mga duda, may kanya-kanya hong espekulasyon ang taong bayan tungkol dito sa bulungang naganap na to. Tanggihiring kayo, nagbubulungan kayo. Sabi nga, kung magbubulungan pala kayo, di na lang pumasok na lang kayo sa kwarto. Doon na lang kayo magbulungan. Okay, magbulungan sa harapan ng publiko. Mabubuking tuloy kayo na, ibig sabihin nun, may bago silang nabalitaan. Kaya sila biglang, uy, tara, lika, usap muna tayo. Planuhin natin to. Ano kaya yung plano na yun? Kaya tuloy ang daming espekulasyon na nagsasabi na baka bigla nilang nabalitaan na may lalabas na 14 na bago. Ibig sabihin, merong Blue Ribbon na lehitimong Blue Ribbon hearing na magaganap kasama si Marcoleta at yung 14. Baka itong espekulasyon ng mga karamihang netizen na sinasabi, baka yan ang dahilan kung bakit nag-create sila ng fake threat. Di ba? May threat daw kasi yung Senado. Kaya tuloy nang ihinala ngayon na ang tila pagbabantayin pa yung mga NBI. Naku po, yung NBI ang lumuso ba't umatake sa Senado, sila na ngayon na nagbabantay. Ganun kademonyo itong Senado, Malacanang Senate, di ba? Yung Senate of Malacanang. Ganun sila kagago, di ba? Talagang ganun nila binababoy ang Senado. Hindi ko pwedeng ganun kasi remember, we have 3 branches of the government. Elementarya pa lang, tinuturo na po yan. Yung 3 branches of the government, tinuturo na elementarya. Elementarya pala ako, kabisado ko na yan Di ba sa Araling Panlipunan, yung pa rin ba gayon? Araling Panlipunan pa rin po ba subject nyo ngayon? Pakisulat nga dyan, basta yun na subject ko nun Araling Panlipunan. Doon pala tinuturo na na there is 3 branches of the government and they are equal. Hindi po higit ang executive, higit po ang legislative, higit po ang Supreme Court. Hindi ho. Sila ho ay equal power. Sila ho ay pantay-pantay sa kapangyarihan. Kaya nga magkakaroon ng check and balance. Di ba? Pero ngayon, tila hindi Tila hawak na ni lahat ng demonyo. Kung sino man yung lintik na demonyo na yan, ang hawak na nila lahat mula sa executive, legislative, at minsan sa judiciary na rin. Meron na rin mga ganun. Di ba? So, para bagang nangyayari, ladies and gentlemen, people in the house, kuntsabahan na. Kaya nga, di ba, lagi nating sinasabi dito, meron ng sindikato na yung nangyayari sa bayan. Bakit kanyo? Pati nga yung supposedly fourth state, di ba? Yung media, okay? Kasama na din social media at saka mainstream media. Pero nagsimula yan sa mainstream media. Kakuntsaba na rin nila. May mali-malitang binigay may mga PR yung mga anchor mismo umaamin mamaya papakita natin, merong umamin dyan. So ibig sabihin, talagang merong nagaganap na kuntsabahan among them. Kontrolado na nilang lahat.
yung sitwasyon. Ngayon, merong mga nagsasalita, abay pipigilan. Kinokontrol ngayon ng Senado, magla-lockdown daw, di umano, may bulong-bulungan na ganun. Ila-lockdown talaga para hindi makapasok. At magkaroon ng isa pang Blue Ribbon hearing po si Senator Marcoleta. Ang lupit nila, no? Oh, by the way, highway, bago tayo magpatuloy, binabati ko po lahat ng nanonood sa atin dyan kasi marami yung bumabati sa atin pag tayo ay na lumalabas at sinasabing, oy, Banat Bay, nanonood kami. Silent viewer nyo lang kami. Bakit? May maingay ba na viewer? Habang nanonood, nagsasalita. Di ba, dapat silent viewer naman talaga. Hindi yun na ibig sabihin, no, Banat Bay, tatanga-tanga ka na naman eh. Hello, I know. Easy. Kasi marami nagsasabi sa akin pagka nasa labas ako, sabi niya, Banat Bay, silent viewer mo ako ah. Napapaganon ako eh, silent viewer. No, matik naman dapat yun. Alam naman dalawa tayo nagsasalita. Nanonood ka sa akin, tapos nagsasalita ka rin. Nagiging noisy viewer ka. Hindi naman pwede yun. Dapat talagang silent viewer. O, meron po ba tayong mga silent viewer dyan? O may maingay dyan habang nagsasalita ako? Kasi may lumapit sa akin nung sa ano ba to? Yung sa pelikula, yung premiere nights ni Jat Argota. Hoy, panoorin niyo yan, ngongo. Ay, Golab pala. Ha? Panoorin niyo yan kasi maganda po yan eh. Maganda po yung pelikula na yan kasi may aral at sobrang nakakatawa. Oh. Ha. So, panoorin niyo po yan. Meron po lumapit sa akin nung dalawang magandang, napakagandang dilag. Dalagig. Talagang napakagaling. Ano ito? Grabe. 7 million ang followers ito sa TikTok. Medyo naaninag nila yung itsura ko, sabi ko. Aba, akala ko mga nanay lang ang nanonood sa akin. Di kasi, alam mo naman, yung beauty ko. Pang nanay, joke lang. Mga nanay, tsaka lola lang nanonood sa akin. So sabi sa akin, alam mo, Banat Bay, yung boses mo, dinig na dinig sa bahay namin. Oh, talaga? Siyempre, flattered naman ako. Gaganda nito eh. Oo, kasi yung nanay namin eh. Sabi ko, kala ko sila na yung nanonood eh. Yung nanay pala nila. Pero siyempre, English yun kasi mga yayamanin to mga ito eh. Hindi. Pamilya nila. Joke lang yung man. Yung pamilya nila, yung kanyang mother, at saka yung, na-meet ko yung kanilang family, yung kanyang mama and kanyang papa na napaka-tatangos ng mga ilong. Nakakaingit. Kahit yung tatay niya talagang pag nakita mo parang wow, artistahin. Yung tatay nila. Oh, pati yung nanay din, artistahin. Lalo na yung mga anak. Kambal eh. Artistahin din talaga eh. Sabi ko nga, walang binatbat doon yung mga laos na artista na ngayon eh, na bigay ng komento sa social media, ang bobo pa. Hindi, pero okay yan. Wag na muna kayo sumali sa politika dahil magulo ang politika. Magasayaw-sayaw na lang muna kayo ng ganyan-ganyan, no? Alam niyo, ganyan-ganyan. Ngayon, Brasilia, 6-7, mga ganyan-ganyan. Diba? Magsayaw-sayaw muna kayo ng ganyan. Wag na muna kayo sumali sa politika. Kami na lang ng iyong nanay at saka tatay ang sumali sa politika. Anyway, mga kababayan, ba't ko nabanggit yan? Kasi maraming nanonood pero minsan hindi nakasubscribe. Yun ang masama doon, Brad. Masama ho yun. Kasi syempre, nood lang kayo nanood. Libre na nga mag-subscribe. Ayaw nyo pa. Sige na, libre naman eh. Pakiclick. Alam ko, kasi marami nagsasabi, nanonood kasi kami sa malaking telebisyon eh. Wala namang subscribe. Meron po doon. Halughugin nyo lang. Kung medyo hindi kayo techie, tawagin nyo yung mga apo nyo, mga anak nyo. Tawagin nyo, sabihin nyo, mag-subscribe ka nga dito, wala kang baon. Ganun ninyo, tapos sabihin nyo, gusto ko mag-subscribe dito kay Banat Bay. Sige na, para medyo gana-gana naman tayo pagka umaangat yung subscriber natin. Ha? Ako, very thankful ako eh. Kasi nakikita ninyo yung mga hinahatid nating balita. Kasi mga hinahatid nating balita, talagang kinukuha natin sa source eh. Sinatsaga natin maging chismoso eh. Hindi kasi, kesa naman po yung mag-iimbento ka lang, katulad nung baklang
abogado na yon, di ba, na nag-iimbento ng mga source niya, o puro na mapalpak ang hula niya, tayo po hindi. Talagang inaalam natin talaga doon sa pinaka pag sa Senado, doon mismo sa Senado, meron tayong source dyan. Pag dito naman sa sa isang sekta, meron din tayong source dyan. Talagang inaalam natin para may balita sa inyo. At kung nag-subscribe kayo, na-appreciate ko yun kasi yung pagod natin nawawala dahil may mga nanonood pa lang at natututo sa vlog na ito. Natutuwa naman ako at may mga abogado rin May mga abogadong lumalapit sa akin sabi na nanonood daw sila dito. Natutuwa ako dun Kasi siyempre nagkukot-kot tayo ng mga article Pero tinatanong ka naman, tama naman yung quote ko, no? Oo, sabi, tama naman yung mga explanation mo tsaka quote mo. Actually, maganda nga daw. Sabi ko, wow naman, palakpakan. Courtesy of my father. My father is a lawyer, so therefore, I have to be good in laws. O, di ba? Ngayon,